Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang sarap sa pakiramdam na may isang taong kayang unawain ng lahat. Isang taong hindi kayo iiwan kahit anong mangyari. Isang taong laging nasa tabi mo habang tinutupad ang mga pangarap nyo na magkasama, umabot man sa hirap at ginhawa. Medyo mainit talaga yung panahon ngayong gabi. Kaya naman, napilitan ako magtanggal ng damit. Nagpapawisan kasi talaga ako. At mula sa silid kung nasan kami ni Robby, hindi ko siya maintindihan. Bakit ba? Natulala siya bago patayin ng ilaw. At eto nung magsimulang dumilim sa buong silid, hinintay ko na lumapit sa akin si Robby. Dinig ko ang bawat paghakbang niya papalapit sa akin. Parang kinakabahan ako. Ewan ko ba? Paano kung may mangyari? Pero bahala na nga. Kaya ito nung maupo na sa tabi ko si Robby, hindi ako gumagalaw. Hahayaan kong siya ang gumalaw. At sa oras na to, tahimik lang kami pareho. Nakahiga ako, nakaupo siya, nakikiramdam sa mga mangyayari. Andre, bakit tinanggal mo yung short at brief mo? Tanong ni Robby, nakaupo sa gilid ng kama ko. Ang init kasi. Kung gusto mo, tanggalin mo na din lahat ng suot mo para di ka mainitan. Wika ako. Ayoko. Wika ni Robby. Edi mahiga ka na dito sa tabi ko. Wika ako, kaso parang walang narinig si Robby. Nakaupo lang talaga siya at di gumagalaw. Nag-iinarte pa. Gusto din naman. Andre, kapag nalalasing ka, naaalala mo ba yung lagi mong itinatanong sa akin? Wika ni Robby. Hindi eh. Tungkol ba saan yung tinatanong ko sa'yo? Wala kasi ako maalala kapag nalalasing ako. Wika ako. Ganun ba? Wala lang, di naman mahalaga yung tanong. At saka, Andre, alam mo ba? Ibinulong ko noon sa patay na sana hindi ka mawala. Sana lagi tayong magkasama. Kaso nung iniwan mo ako noon, nalungkot talaga ako. Lagi ako naiyak tapos lagi akong bumabalik doon sa bahay niyong nasunog. Nagpabaka sakali ako na baka umuwi ka na. Sabalit di na kita muling nakita pa. Alam mo ba, Andre, kapag may namamatay sa lugar natin, lagi ako napunta kahit di ko kilala. Baka sakaling makikita kita. Sabalit, naiiyak na lang talaga ako kapag naalala ko yung lahat ng masasayang alaala natin sa lamay. Minsan nga, nagiging taga-iyak na lang talaga ako sa lamay. Namimiss kasi kita sa ganun. Hanggang sa eto, bigla ka na lang dumating. Nainis talaga ako nung makita kita. Kasi, akala ko kinalimutan mo na ako. Sorry Andre. Kasi naging suplado ako pero alam mo ba, nagsimba ako at pinagdasal ko na sana di ka na ulit mawala. Na sana di ka na ulit umalis. May binili pa nga akong gayuma pero mukhang di ko naman ata magagamit sa'yo. Wika ni Robby. Hulo,
At talagang gagayumahin mo pa ako? Pero di mo na kailangan gawin yun, Robby. Mahal na kasi kita. At saka, sinundan kita doon sa simbahan. Iniwan mo kasi ako. Kaya sumunod ako. Wika ako. Hala, seryoso? Wika ni Robby. Oo, seryoso. Halika na nga dito. Mahiga ka na sa tabi ko. Tapos, yakapin mo ako. Dali na, huwag ka na mahiya. Wika ako, kaso mukhang nahihiya pa si Robby. Ayaw niyang gumalaw. Kaya hinawakan ko yung kamay niya. At hinila ko siya. Papalapit sa akin. Nahiga din naman kaagad eh. At eto, magkatabi na kami. Di ko na nga binitiwan yung kamay niya. At saka, ayaw pang yumakap ni Robby. Nahihiya pa. Kaya naman, magkatabi lang talaga muna kami. Masaya ako kahit ganito lang. Magkahawak kamay sa madilim na silid. Sa sandaling ito, nakapikit lang talaga yung mga mata ko. Masaya ako na magkasama kami at wala na akong ibang mahihiling pa. Sa paglipas ng mga sandali, nabalot lang ng katahimikan ng madilim na silid. Tulog na ata si Robby. Di na nagsasalita eh. Matutulog na din siguro ako. May pasok na kasi kami kinabukasan kaya eto, habang lumilipas ang mga oras, di ako makaramdam ng antok. Tapos nagulat ako nang may marahang kamay na humawak sa pinaka-iniingatan ko. Kinabahan talaga ako. Lalo akong di inantok. Biglang nagalit si Buboy. Tapos ito, gumalaw si Robby. Bumangon siya sa pagkakahiga. Di ko alam kung anong gagawin niya. Basta, nakaramdam na lang ako ng mainit na medyo may sabit. Pero, sulit. Hala, si Robby. Nagutom na. Mula sa madilim na silid namin, nagsimula na siyang kumain ng masarap. Di na talaga ako nakagalaw. Hinayaan ko na lang na kumakain ng masarap si Robby. Tapos, eto, di ko na talaga kayang pigilan. Mukhang uhaw na din naman si Robby kaya naman pinainom ko na siya ng sariwang sabaw ng buko. Malulunod talaga siya sa dami ng sabaw ng buko. At ayun, matapos mapawi ang uhaw ni Robby, muli siyang nahiga sa tabi ko. Niyakap na niya ako ng mahigpit. At sa pagkakataong ito, sobrang naging masaya ako. Kung nakikita lang talaga ako ni Robby, nakangiti lang talaga ako. Sobrang dilim kasi sa silid namin. Kaya naman ito, nung makabawi ako ng lakas, hindi naman ako papayag na si Robby lang yung napawi ang uhaw. Ginawa ko ang alam kong makapagpapasaya sa kanya. Di naman ako nahirapan. Sakto lang kasi. Kaso ang ingay ni Robby. Kaya ito, tinakpan ko ng kamay ko yung bibig niya. Baka kasi may dumaan sa labas tapos marinig siya. Tapos, nakakagulat pala yun. Bigla na lang lumabas ng walang paalam. Parang bulkan na bigla na lang pumutok. Di ko nga alam kung bakit nagustuhan ko. Masarap eh. Ganun siguro kapag mahal mo. Lulunukin mo lahat. Matapos yun, nahiga na ako. Tapos ito, niyakap ako ni Robby. Tapos na kami mag-dinner kaya naman matutulog na kami. At maaga pa ang pasok kinabukasan. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Sobrang exciting. Sobrang masaya. Basta, kakaiba. Robby, mahal kita. Tatandaan mo yan palagi ha. Kahit anong mangyari.
Wika ako. Andre, hindi mo naman kailangang ipaalala sa akin yan kasi kahit kailan, di kita makakalimutan. At alam kong mahal mo ako pero mas mahal kita. Wika ni Robby. Ulo, binobola mo pa ako? Wika ako. Hindi kasi lahat ng sinasabi ko, totoo. Bakit kita bobolahin? Wika ni Robby. Ewan ko. Pero sige na. Tara na matulog. Wika ako kaya ito. Mula sa mahigpit na yakap sa madilim na silid. Sana mahaba pa ang gabi. Sana hindi matapos ang gabi. Kung pwede lang sana.